Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Forever. Dear Papa Dudut, my name is Ernie. 28 years old, isang HR assistant manager. I am currently single and my last serious relationship was 2 years ago. Simpleng tao lamang ako. Pasok sa trabaho sa umaga, diretso uwi. Kapag weekends naman usually ay nagchichill lang ako sa bahay. PC games at nagsa-Sunday mass with my parents and that's it. Kadalasan pa akong nade-describe na nerd at KJ ng mga kasamahan ko sa trabaho. Dahil kadalasan akong nagbe-beg off kapag nagkakayayaan ng inuman o kung ano paman. Actually, ang sabi nga nila ay sayang daw ako kasi kahawig ko pa naman si Rocco na sino kapag walang salamin. Pero parang ako daw yung lalaking version ng Manang. Gusto ko kasi yung tahimik na buhay. Makapag-ipon, fall in love with a woman that I could settle down with at magkaroon ng pamilya. My last relationship lasted for years but unfortunately, nainip ang girlfriend ko kasi wala pa akong balak magpakasal noon. Siya naman ay gustong-gusto na dahil gusto na niyang magkaanak para hindi daw gaanong kalayo ang agwat nila ng magiging anak niya. Naiintindihan ko naman siya, Papa Dudut. Hindi lang talaga ako handa pa ng mga panahon na yon. At kahit na long-term relationship kami, I have no regrets sa paghihiwalay namin. Well, technically, inabot ako ng almost 1 year bago naka-move on sa kanya. At kinailangan pa ng may makilala akong babae para makapag-move on. Actually, ang babae na ito ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo sa ngayon. Papa Dudut. Her name is Jen. She's 26 years old at isa sa mga HR recruiters namin. I was actually the one who hired her. At noong in-interview ko pa lamang siya ay iba na kaagad ang dating niya sa akin. Kahit na aplikante siya at boss ako, tao lang naman ako. At normal lang naman na magkagusto at magka-crush. Pero dahil din bawal sa opisina ay hindi ko rin naman binalak na ligawan siya or anything. Isa pa ay may wild girl vibe siya simula pa lang. At ayoko ng sakit sa ulo at puso. Congratulations, Jen. Welcome to the company. Thank you, Sir Ernie. Call me Ernie na lang. First name basis naman tayo dito. By the way, Ernie, is my green hair okay? Or do I need to dye it back sa black? No, okay lang. As long as you come presentable to work, just like today. Ang cool nga ng buhok mo eh. Oh, okay. Here you go. Just sign here. Uy, ano nangyari sa braso mo? Wala. Okay ka lang ba, Jen? May problema ka ba? Do you need help? Okay lang. Ernie, I hope hindi naman ito makaapekto sa desisyon ninyo. Ginagawa ko lang naman ito kapag sobrang na-stress ako. Kumonsulta ka na ba sa doktor tungkol sa problema mo? Yes, nagpatingin na rin ako sa psychiatrist at may mga iniinom na akong meds. I'm sorry. Hindi ko naman ginusto maging ganito eh. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Ernie, I'm sorry. Pwede mo ba akong ihag? Huh? Okay, sure. Thank you. Madalang akong umiyak sa public. Palagi akong sa bahay lang umiiyak at doon nakahag ko yung teddy bear ko. Ewan ko ba, there's just something about you na pakiramdam ko safe ako mag-breakdown at magpakatotoo. Ernie, I really hope hindi to makaapekto sa desisyon ninyo. Kailangan ko tong trabaho na to.
Mahal din ang bayad ko sa mga sessions ko eh. Huwag kang mag-alala, okay? Thank you. And sana, sikreto na lang natin to. Don't worry. Wala akong sasabihan na iba. Your secret is safe with me. Thank you, Ernie. Medyo caught off guard ako sa ginawa ni Jen. Kagaya nga ng sinabi ko, Papa Dudut, ay first impression ko pa lamang sa kanya. Wild girl na siya. Pero mukhang deeply troubled din. Nakakatakot siyang maging ka-close o kaibigan. But at the same time, noong nagpahag siya sa akin, ewan ko, parang nag-breakdown din yung walls ko. I felt needed. And it was a good feeling. Tapos, ang ganda pa niya. Pag-uwi ko ng gabing yon, Papa Dudut, ay distracted na ako. Hindi na ako nakatulog kakaisip sa kanya. And I look forward na makita siyang muli. Pero at the same time, kinakabahan ako. First few days ni Jen sa office ay okay naman ang performance niya. Pero napapansin ko na yung mga babae sa office ay parang ilag sa kanya o binabox out siya. Siguro nga kasi ay ang lakas ng dating ni Jen. Baka nai-intimidate o nai-insecure. Yung mga lalaki naman sa amin ay kita ko na attracted din kay Jen. And one time, narinig ko yung mga boys sa pantry na nag-uusap. Alam ko nang si Jen ang topic nila. At hindi kagandahan ang mga sinasabi nila. They saw her as an easy girl and ako naman bilang isang boss din sa kumpanya, pinagsabihan ko sila na galangin naman nila yung babae. I wanted to protect Jen. Pakiramdam ko kahit na may fasad siyang malakas at maangas, pero ang lungkot niyang tao. Then one day, nakita ko siya sa may isang fast food at kumakain na mag-isa. Gusto ko siyang lapitan at kumustahin pero nangingimi ako na lapitan siya. Kasi ako rin mismo ay intimidated sa kanya. Pero nilakasan ko rin ang loob ko. Ewan ko, there's something about Jen that's magnetic to me. At yung pagkamanong at torpe ko sa babae, parang biglang nawala ng dahil sa kanya. Hi, Jen. Mind if I join you? Hi, Ernie! Sure. So, kumusta naman ang first 2 weeks mo sa office? Okay lang naman. Actually, no. I feel na ayaw sa akin ng mga tao. Pero okay lang naman, sanay na ako doon. As long as nagagawa ko ng tama yung trabaho ko at happy kayo. Medyo naramdaman ko nga yun eh. Kaya rin kinukumusta kita. Pero I hope hindi ka naman mag-resign, ha? No, of course not. So, sandami ko ng pinagdaanan. I have bigger problems than worry about kung anong sasabihin sa akin ng mga tao. Bakit? May sinasabi ba sila tungkol sa'yo? Well, wala naman silang sinasabing harapan, pero mararamdaman mo naman yun eh kung hindi ka welcome or kung pinaplastic ka lang. Yung mga boys naman, kadiri. I mean, sorry for the term ha, pero minsan ang gross nilang makatingin sa akin. Hindi naman kasi porkit ganito ko, easy girl na ako. Paki ko sa kanila. Are they bothering you? You can file an incident report if you want. It's okay, I can handle them. Sanay na rin ako sa mga kagaya nila. And again, I don't care. Besides, bakit pa ako mag-incident report kung pwede ko naman silang huntingin sa mga bahay nila at kumanti nang hindi nila nalalaman? Wow, nakakatakot ka ha? Joke lang! I'm sorry parang hindi ako nakikipag-usap sa boss. Okay lang naman siguro no, kasi nasa labas naman tayo ng office. Don't worry about it. Alam ko naman na kahit ganyan ka magsalita, hindi mo kayang manakit ng tao. How would you know? Kasi usually yung mga katulad mo na tatuan, yung mga green ng buhok, yung mga astig tingnan sa labas, fragile at malambot talaga deep inside. Papaiyakin mo na naman ako Ernie. Parang kilalang kilala mo na ako. Parang ang tagal na nating magkakilala. May ganun nga akong pakiramdam, Jen. Ernie, may girlfriend ka na ba? Wala.
Ako kasi may boyfriend na. Oh. Okay. Alam ko kapag gusto ko ng lalaki. And I could feel that you like me. Pero hindi ka kagaya nila. Pakiramdam ko, hindi lang physical ang habol mo sa akin. Pure yung nararamdaman mo para sa akin. At gusto ko sanang i-explore yon. Kaso hindi pwede. Bukod sa boss kita, may boyfriend na ako. Hindi na ako nakapag-respond kay Jen. Sobrang straightforward at ang bilis niya. Alam ko na siya yung type ng babae na magiging sunod-sunuran lang ako kapag nagkataon. And again, papadudot, while nakakatakot, nakakahumaling din at sa puntong yon ay hindi ko na ininda na may boyfriend siya. Mas lalo lang lumala yung attraction ko sa kanya nang walang ka-warning-warning na sinabi niya na alam niyang may gusto ako sa kanya. At parang bigla rin akong na-zoom papunta sa buwan ang sinabi niya na gusto rin niya ako. Sobrang komplikado, papadudot. Pero first time na nangyari sa akin yon. First time na nagulo at naging exciting ang buhay ko. Yung mga sumunod na araw at linggo sa opisina, we tried to be as professional as possible. Pero may mga tinginan na kami, may konting landian na sa pasulyap-sulyap. Patuloy kaming nagla-lunch na magkasabay sa fast food na kami lang. At yung mga lunch na yon, nagkaroon pa ng mga after-work snacks sa cafe. At habang patagal ng patagal, palayo din ang palayo yung mga kinakainan namin. Kahit na hindi namin pinag-uusapan, parang mutually ay may agreement na kami na magkakaroon kami ng emotional affair. At magtatago kami sa mga tao. Bigla din akong nagkaroon ng motivation na mag-ayos. Magpapogi. Hindi na ako naka-glasses, nag-contact lens na ako. At yung mga pagbabago na yon sa akin ay napansin na rin ng mga tao sa opisina. Pero all the while ay hindi nila alam kung bakit. At hindi nila alam kung para kanino. At yung taong pinagpapapugian ko, kita ko naman na na-appreciate din niya yung mga pagbabago sa akin. Kita ko na mas na-attract siya sa akin. At hindi lang sa akin ang may nagbago. Kay Jen din. Napansin ko, papadudot, na mas masaya na siya sa work ngayon. Mas lumiliwanag na yung aura niya. At ayon sa mga kwento niya sa akin, yung huling session niya with her psychiatrist ay natuwa ang doktor niya dahil mas nagiging stable na rin daw ang mood niya. Ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong ka sa pagbabago ng isang tao, papadudot. Na in a way, I was fixing her. Habang lumilipas yung panahon ay mas lalo kaming nagiging close ni Jen. At mas nagiging mahirap na rin ang pagtatago namin sa mga kaopisina ng friendship namin. Pero ika nga ng sinasabi nila, mas pinipigilan mo, mas sumasabog. Eventually ay napunta na nga talaga sa hindi dapat ang pagkakaibigan namin ni Jen. Okay, wala na yung kotse. Ernie, teka lang. Delikado tong ginagawa natin. Alam ko. Jen, sa tagal na magkasama tayo, never ka nagkwento tungkol sa boyfriend mo. I mean, mahal mo ba siya? Ilang taon na ba kayo? Ernie, hindi ko binabanggit yung boyfriend ko dahil ayaw ko siyang pag-usapan. So let's not. Ernie, nagkaka-feelings ka na ba talaga sa akin? Hindi naman sa ganon. Fine. O sige, oo. And hindi ko alam kung gaano mo ako kagusto. Pero gusto kita, Jen. Gustong gusto. Gusto kitang maging girlfriend. Ernie, in the first place, hindi tayo pwedeng magkarelasyon dahil boss kita, okay? Pwede naman ako magpalipat ng department. Pwede akong mag-resign. Ano ka ba, Ernie? Huwag mo nga sirain ang buhay mo dahil sa akin. What?
Hindi mo sinisira ang buhay ko, Jen. In fact, ngayon lang ako nakaramdam na buhay ako. You make me feel alive. Na-excite ka lang kasi boring ang buhay mo. Jen, huwag na tayo maglokohan. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam ko, na-fall ka na rin sa akin. Ernie, kung ano yung meron tayo, hanggang dito na lang to. Huwag na nating sirain to by committing to each other. Masaya naman tayo ng ganito, di ba? Jen, sagutin mo na lang ang tanong ko, okay? Mahal mo pa ba ang boyfriend mo? Oo. Hindi yan totoo. Oo nga eh. No, you don't. And you know it. I don't know, okay? Basta ang mahalaga, hindi ko siya pwedeng iwan. Pero bakit? I don't understand. Kasal na ba kayo? May mga anak na ba kayo? Bakit hindi mo na lang palayain ang sarili mo? Niloloko mo lang siya, pati na yung damdamin mo. Iwanan mo na si Lowell. Hindi ko pwedeng iwanan si Lowell. I can't. May sakit siya. Ikamamatay niya. Doon ko na nga nalaman na may violent tendencies ang boyfriend ni Jen, na kaya pala hindi niya magawang makipaghiwalay dito ay dahil may history ito ng pananakit kay Jen, maski mismong sa sarili niya. Kung nagkakat si Jen ng braso, ang boyfriend niya ay mas malala dahil suicidal. Hindi ko akalain nung sinabi ni Jen na delikado yung relasyon namin, na literal palang delikado para sa kanya at para sa boyfriend niya. Kaya pala tumigil ng 6 years ang relasyon ni Jen at ng boyfriend niya. Noong una akala ko ay bored lang si Jen, kaya siya nakipag-affair sa akin. Yun pala ay hindi siya makawala. Kahit na sinasabi niyang hindi niya alam kung mahal niya ang boyfriend niya o hindi. Papa Dudut, alam ko na hindi niya mahal ito. Bilang nagtatrabaho ako sa HR, psychology graduate ako at alam ko na kung ano yung nararamdaman ni Jen. Malamang ay hindi na nanggagaling sa pagmamahal kay Lowell, kundi sa takot. Takot na may mangyaring masama at takot na may gawing hindi rin maganda si Lowell sa sarili niya at sa kanya mabunto ng sisi. Nang naikwento sa akin ni Jen kung ano ang naging reaksyon ni Lowell nang minsang sinubukan niyang makipaghiwalay dito, ay nakuha ko na kung bakit hindi niya maiwanan ito. Ang lala nga pala talaga. At doon ko rin na-realize kung gaano kagulo yung sitwasyon na pinasok ko. Naglalaslas si Jen kapag nai-stress siya. Yung boyfriend naman niya, homicidal na, suicidal pa. Hindi ko rin alam kung kaya ba sila nagkagustuhan dahil pareho silang damaged people. O baka yung nitong huli na at after na niyang maging boyfriend si Lowell kaya nagkaganon si Jen. Naintindihan ko na kung bakit cutter siya. Dahil kailangan siya ang palaging magsisave at umiintindi at maging mature. Sa sarili niya lang binubunton yung galit niya. She doesn't want to die. She wants to punish herself. Sa mga kwentuhan kasi namin ni Jen, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng sense na dating masiyahin siya. Na dating simple lang ang gusto niya sa buhay. Ang sabi nga niya, kaya daw siya naa-attract sa akin ay dahil na-remind siya sa version ng sarili niya noong buo pa siya. Bago siya winasak ng relasyon niya at ng buhay. And while she felt trapped sa relationship niya kay Lowell, nakakahinga siya kapag kasama niya ako. At para sa kanya, sapat na yon for now. At ako naman habang tumatagal ay mas nahuhulog at nahuhulog pa kay Jen. Imbes na i-take ko yon as a red flag na layuan na siya, mas lalo tuloy akong nahulog sa kanya, Papa Dudut. Minsan din, naiisip ko kung gusto ko ba talaga si Jen o kung naaawa lang din ako. Siguro ay pareho.
Pero ang iniisip ko lang ay gusto kong ipagpatuloy kung ano man ang meron kami, kahit hiram lang at kahit na bawal. Eventually, kahit sa opisina ay nahirapan na rin kaming magtago ng aming relasyon ni Jen. Eventually, pinagchismisan na rin kami ng mga tao sa office na alam kong makakaapekto ng hindi maganda sa employment ko. Ang chika nga, doon nga daw sa parking lot nagsushort time. Uy, paano naman nalaman? Di ba sobrang tinted nung sasakyan ni Sir Ernie? Kasi nga may nakakitang janitor. Pumasok daw sa kotse yung dalawa. Tapos after 5 minutes, yumuyog-yug na yung kotse. Aba, matindi! Tangik! Uy, ano ba? Sorry. Hinaan mo nga yung boses mo, baka may makarinig sa'yo. Sus, alam na rin naman yata ng lahat ng tao sa opisina. Si CEO na lang ang hindi. Paano kung sila mismo makarinig? Wala yun dito. Sa labas naglalunch yung dalawa na yun. Ayun pa, ilang beses na silang nahuli na nagde-date sa labas. Uy, in fairness, gumwapo nga si Sir Ernie, ano? Kainis nga eh. Tagal ko ng type yung si Sir Ernie. Sa ganung babae lang pala mapupunta. Alam mo, kahit naman siguro wala sa equation si Jen, ay never kang magiging type ni Sir Ernie. Leche to? Oy! Oy, teka muna. Di ba may boyfriend yung si Jen? Nakita ko minsan sinundo siya dito eh. May tsura yung boyfriend niya ha? Ano naman kung may boyfriend? Tsura pa lang ni Jen, parang tatlo-tatlong lalaki na pinagsasabay niya eh. Tingnan mo nga. Kaya pala walang makaporma sa amin dito kasi yung boss pa lang gusto. Oo nga, ang tagal ko nang gustong aswangin yun eh. Ano ba nagustuhan nyo dun kay Jen? Mukhang easy to get. Hati. Siyempre, lalaki lang. Malaki yung ganun. Yung puso niya. Sa matambok yung yung utak niya. Si Jen ba pinag-uusapan nyo? Ay, sir. Hindi po. Hindi po. Kanina pa ako nakatayo dyan eh. Hindi nyo ako napapansin kasi ang sarap ng kwentuhan nyo. Sir Ernie, sorry po. Hindi nyo ba alam na pwede ko kayong gawa ng incident report sa mga ginagawa nyo? Lalo na kayong mga lalaki kayo. Ang dudumi ng mga bibig nyo ah. Hindi nyo na ginalang yung babae. Bordering on sexual harassment na yan ah. Bakit sir? Yung inyo rin naman technically hindi po ba? Ang kaibahan lang, nag-e-enjoy din si Jen. Kaya hindi sexual harassment? Anong sinabi mo? Mapapastos ka! Uy, sir, tama na! Sir! Tama na yan! Sir, tama na, sir! And of course, nasisanti ako, Papa Dudut. Mabuti na lang at magandang naging performance ko for the past 5 years ng pagtatrabaho ko sa kumpanya. At kilala ako ng boss ko. Kaya naman sa halip na sisantihin ako ay pinag-force resignation na lamang niya ako para hindi ako magkaroon ng masamang record at madaling makahanap pa rin ng trabaho. Yung mga lalaki naman sa amin na nakasuntukan ko ay muntikan na rin nila akong sampahan ng kaso, Papa Dudut. Pero mabuti na lang at naareglo dahil natakot din sila. Marami ang witness at nakarinig ng pag-uusap nila at mga nakakabastos na sinabi nila kay Jen. As a matter of fact, medyo naging divided nga ang kumpanya. May mga kumampi sa amin ni Jen, may mga kumampi din sa kanila. At meron din namang nakita na parehong side ay may kasalanan. Including na dyan yung CEO namin. Nung exit interview ko ay medyo nagulantang ako sa pag-uusap namin ng boss ko. Ang sabi niya, wag daw akong magpasalamat sa kanya. Pinag-force resignation niya lang daw ako dahil alam niyang hindi ako yon. Kilala niya raw ako at alam niya na naimpluwensyahan lang ako at nadala ng bugso ng damdamin ko para kay Jen. At that point, Papa Dudut, ay hindi ko na rin actually kilala ang sarili ko. Nang dumating si Jen sa buhay ko, pakiramdam ko ay tulog ako ng buong buhay ko at siya ang gumising sa akin.
For the first time ay nakaramdam ako ng highest of high and the lowest of low. Kapag kasama ko siya, hindi lang ako masaya. Masayang masaya. Dahil sa sitwasyon namin ni Jen, hindi lang ako malungkot kundi malungkot na malungkot. And to a certain point ay galit din. Lahat na yata ng emosyon ay naparana sa akin ni Jen sa maikling oras pa lang ng pagkakakilala namin. Pakiramdam ko ay nasa roller coaster ride ako sa buong buhay ko kapag kasama ko siya. At sa kanya ko na-realize na gusto ko pala ng roller coaster. Hindi pala siya nakakatakot. Nakaka-addict pala siya. O Ernie, bakit parang hindi ka yata hyper ngayon? May problema ba? Nag-resign ako sa trabaho. Ano? Bakit ka nag-resign? Kanina lang parang normal ka lang naman na pumasok sa opisina. Tapos ngayon pag uwi mo nag-resign ka na? Bakit? May nangyari ba ngayon? Nasisante ako. Ano? Bakit ka naman nasisante? 5 taon ka na dyan sa kumpanya ninyo Assistant manager ka na. Technically, forced resignation, so hindi ako nasisante. Kahit ano pa yan. Ang tanong ko, anong nangyari kanina? May binugbog ako. Ay, pambihira! Ikaw? Nambugbog? Paano? Hindi ko maintindihan. Bakit? Pumasok ako sa pantry. May narinig akong mga lalaki pinag-uusapan yung isang babaeng empleyado namin. Binabastos. Ayun, napikon ako. Binugbog ko. Bakit hindi mo na lang pinagsabihan? Bakit binugbog mo kaagad? May galit ka ba dun sa mga lalaking kaopisina mong yon? O may gusto ka doon sa babae? Basta. Anong basta? Bakit hindi ka makasagot? Ernie, umamit ka nga. Itong mga nakaraang buwan napapansin ko may nagbabago sa iyo Madalas pang gabi ang uwi mo. Yan babae na yan bang may kinalaman sa pagkakasisante mo at sa mga pagbabago mo? Nay, ayoko munang pag-usapan yan. Ano nga ang sagot mo? Sino ba yung babae na yan? Bakit hindi mo malang ipakilala dito sa bahay? Maayos na babae ba yan? Kapag hindi naman niya katulad ni Maricel, wag na lang. Wag mo nang dalhin dito. Nay, pwede ba? Ang dami-dami kong iniisip tapos kung ano-ano yung sinasabi mo. Aba, at sumasagot ka na ngayon, ha? Kita mo na nga nang wala na ako ng trabaho ngayon Sasabayin mo pa ng mga wala mong kwentang issue. Aba, babaho yan, bibig mo tiko mo yan, ha? Wala kong pakialam kinatanggal ka sa trabaho o hindi. Nanay mo ako, kaya igalang mo ako. Hindi ko pa nakikilala yung babae na yan, ayoko na sa kanya. Kita ko ng masama ang epekto niyan sa'yo. Ay, tama na! Ay, bumalik ka dito! Hindi pa kita tapos kausapin! Erneng! Ramdam ko na rin na may pagbabago sa sarili ko, Papa Dudut. Kung nangyari ito sa akin noon na nawalan ako ng trabaho, baka sobrang wasak ako. At agad akong maghahanap ng kapalit na trabaho. Pero ngayon, kahit na gano'n ang mga nangyari sa akin ay si Jen pa rin ang nasa isipan ko. Hindi ko na makikita ng araw-araw si Jen. Paano kaya siya trinatrato ng mga kaopisina niya? Sino na lang ang matatakbuhan niya kapag may nangyari sa kanya doon? Paano kung binabastos siya ng mga lalaki doon? Paano kung pinopormahan siya ng mga lalaki doon? Ang sabi ng mga babae doon ay gwapo daw yung Lowell na boyfriend ni Jen sa personal. Nakita ko ngang may itsura nung inesto ko sa social media. Mahal pa kaya siya ni Jen? Gusto pa kaya siya ni Jen? At mahal ba ako ni Jen? Para akong baliw na gabi-gabing hindi pinapatulog sa kakaisip tungkol kay Jen. Jen. Sa umaga ay mukha rin akong tanga dahil araw-araw ay pinupuntahan ko si Jen at nagkikita kami sa may fast food o sa restaurant para magkasabay siyang mag-lunch at para pa rin makibalita sa kanya.
Siguro nga ay napansin din ni Jen na may nagbago sa akin mula nang masisanti ako sa trabaho. Posibleng dahil na-guilty siya. Posibleng dahil natatakot siya na parang nagiging sobrang seryoso na ako sa kanya. As much as I tried to act cool na parang wala lang ang lahat, alam kong nararamdaman ni Jen na talagang na-attach na rin ako sa kanya. And I could feel her slipping away. Hindi ko lang alam kung yung pakiramdam na yon ay valid o baka napaparanoid lang ako dahil sa lahat ng nawala sa akin dahil sa pagmamahal ko kay Jen. Minsan naiinis ako sa sarili ko dahil alam kong nagpapakatanga ako. Kuhang-kuha na ako ni Jen na yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya 5 times ay namamagnify sa akin. Isang sentence lang na sabihin niya ay meron akong 50 different interpretations. Natatakot ako dahil parang nabubulag na ako kay Jen. At dahil doon ay nagiging toxic na rin ako. Jen, check-in tayo. Kahit sandali lang. Ernie, may interview ka pa bukas. Hayaan mo na yun. Wag na, Ernie. Wala ka pang trabaho, gagastos na naman tayo. Okay lang. May ipon pa naman ako eh. Ernie naman, wag mo namang ubusin yung ipon mong kakadate at check-in natin. 2 months ka nang walang trabaho. Oh, bakit galit ka? Hindi ako galit, nag-worry lang ako sa'yo. Huwag mo akong intindihin. Okay ako. Si Lowell. Huwag mo nang sagutin. Sabihin mo na lang na busy ka. Hello, Lowell? Bad trip naman oh. Ha? Wala yun. Office mate ko lang. Iba ang kausap niya. Wag mo na ako sunduin. Mag-OT pa ako. Nasa meeting ako. Sige na, pupunta ako dyan agad. Okay? Love you too. Jen, bakit hindi mo pa hiwalayan yan si Lowell? Ernie, alam mo kung bakit. Hanggang kailan ka magiging preso niyang boyfriend mo? Sabi mo sa akin, di ba? Ang tagal-tagal mo nang hindi masaya sa kanya? Ernie, alam mo na ang sagot sa mga yan. At alam mo na rin na hindi ko pwedeng iwan si Lowell. Matagal na nating napag-usapan yan at akala ko dati nang malinaw sa'yo yun. Eh, leche naman kasi! Nawalan ako ng trabaho para sa'yo. So sinisisi mo ko? I'm sorry! Excuse me, Ernie. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi mo napigilan yung sarili mo at tagwala ka doon. Thank you, pinagtanggol mo ko sa mga pambabastos na mga lalaki doon. Pero wag mo isumbat sa akin yun dahil kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Hindi kita kailangan. Ano sinabi mo? Ernie, mahal kita pero hindi kita kailangan. Kaya kong sarili ko. At si Lowell kailangan mo. Kailangan mo ng aalagaan? Ernie, alam mong hindi lang ganun kasimple yon. Eto, kung itusok tong ballpen na to sa mata ko, magiging kailangan mo na rin ba ako? Ano ba? Stop! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati Dahil sa'yo! Sinira mo ang buhay ko! Ernie! Ang dami ko ng problema! Wag mo nang dagdagan, please! Bakit siya kailangan mo? Ako hindi! Piliin mo naman yung sinasabi ng puso mo! Piliin mo naman ako! Ernie, sa nangyayari sa'yo ngayon, hindi ko na alam kung tama ang sinasabi ng puso ko. Umuwi ka na. May interview ka pa bukas. Uwi na ako. I'm sorry. Jen! Teka lang! Pabayaan mo ako umalis! Ano ba? Pabayaan mo ako! Kung nasisigaw ako dito! Fine! Sige! Umalis ka! Nandilim ang paningin ko noon. Pero mabuti na lang at napigilan ko ang sarili ko. Nagbago na nga talaga ako at ayoko na rin kung ano ang kinalabasan. Hindi ko alam kung sino ang may problema. Kung si Jen ba dahil ginawa niya akong ganito o baka dati na rin naman akong ganito. Maraming galit, needy at lumalabas lang ngayon dahil kay Jen. Naisip ko na baka naa-attract ni Jen ang mga toxic na lalaki. Kaya baka naa-attract ako sa kanya. At that point, kung ano-ano ang naiisip ko.
Buong araw, gabi ay aligaga ako. Mula noong nangyari sa amin yun ni Jen ay hindi na rin ako lumalabas. Papadudot, umabot pa sa point na naging stalker ako. Inaabangan ko si Jen sa opisina. Nagmamasid at nag-create ako ng mga social media accounts para lang ma-stalk ko si Jen online. Ngayong naiisip ko yung mga extent na ginawa ko, nasusuka ako sa sarili ko. At syempre, lahat ng repressed emotion ko, mga tanong ko sa sarili ko, sa buhay, sa Diyos, may tipping point. Isang araw sa pag-i-stalk ko kay Jen ay hindi ako nakapagpigil. Kasama kasi niya noon si Lowell habang naglalakad sila sa kalsada ng gabi. At nakita ko silang nag-aaway. Nilapitan ko sila. Bakit ang tagal-tagal mo lumabas sa opisina kanina? Siguro may kalandian ka dun, no? Lowell, tama na. Ang dami ko ng trabaho sa opisina, dadagdag ka pa? Nararamdaman ko may iba ka na eh. Sino ba yan? Stop being paranoid, Lowell! Hoy! Kinakausap kita, halika rito! Bitiwan mo si Jen! Sino ba to, ha? Ernie, anong ginagawa mo rito? Jen, nakita ko inaaway ka na naman ito. Ano? Sino ka ba? Paranoid pala, ha? Eh, sino na to, ha? Sino to? Sinabi ko na wag mo siyang sasaktan eh! Kapal na mukha mo, ha? Ano? Tama na! Tama na! Ikaw, babae ka! Kailan mo pa ako iniiputan sa ulo, ha? Hoy! Wag mo sasaktan si Jen! Tumigil na kayo! Tama na! Tama na! Jen! Jen! Bumalik ka rito! Get away from me! Layuan niyo akong dalawa! Pagod na ako! Jen! Mahal kita! Mahal na mahal kita! Tama na! Ayoko na! Patahimikin niyo na ako! Yun ang huling pagkikita namin ni Jen, Papa Dudut. It's been 6 months. For the first 2 months after nang nangyaring yon ay patuloy pa rin akong nag-i-stalk araw-araw at hindi makatulog. Hindi naghanap ng trabaho at inubos lang ang ipon. Araw-araw kong iniisip kung okay lang ba si Jen, kung ano na kaya ang nangyayari sa kanya at kung ano na ang nangyayari sa kanila ni Lowell. Nalulungkot ako at nagagalit ako sa sarili ko because I failed her. Na yung mga nag-iisang taong pwede niyang mapagkatiwalaan, yung pwedeng makinig sa kanya, yung magpoprotekta sa kanya ay nawala pa sa kanya. But eventually, I realized na baka tama nga si Jen. Ang kapal na mukha ko nasagipin siya, gayong hindi naman siya nagpapasagip. And in the process, ako yung nasira. Sinira ko yung sarili ko dahil gusto kong maging savior. Na-realize ko na ako na pala ang nangangailangan ng tulong. Kaya tulad ni Jen, lumapit ako sa isang psychiatrist. Nagpa-assess, nagpa-therapy at para matustusan yon at yung mga naging utang ko na rin, of course ay kailangan kong bumalik sa pagtatrabaho. At sinuwerte naman ako na nakapasok pa rin ako sa isang recruitment agency na medyo ka-level pa rin ang job title. Kahit nga mas maliit ang sweldo. Naging mabuti na ang kalagayan ko, Papa Dudut. Pero sa kabila noon ay naiisip ko pa rin si Jen. Nagwo-worry ako sa kanya. Mahal ko pa rin siya. At sana kapag okay na ako at malaya na siya ay pagtagpuin kaming muli ng tadhana at liligawan ko siya ulit ng maayos. Kaya din po ako sumulat sa inyo, Papa Dudut, ay para iparating kay Jen kung saan man siya naroon na kung kailangan niya ng tulong, alam naman niya kung saan ako matatagpuan. Yun pa rin ang number ko at yun pa rin naman ang social media accounts ko. At kung gusto niyang muli akong bigyan ng pagkakataon, narito lang ako. Naghihintay sa kanya.
nagpapagaling para sa kanya. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ernie. Maraming salamat sa kapuso nating si Ernie for sharing your barangay love stories. Hindi masamang magmahal, Ernie. Ito yung pakiramdam ng tao na dapat nating ipamahagi. Pero tandaan na sa pagmamahal ay may mga consequences. Inaalisan mo ng karapatan ng sarili mo na magmahal kung hindi mo kayang mahalin una ang sarili mo. Balance your life, Ernie. Hindi lang puso ang dahilan kung bakit ka nag-i-exist. May mga ibang priority pa sa buhay na pwede mong maging dahilan para maging masaya. How can you love someone if you don't know how to love yourself? Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Forever.